So, eto mga sangkay, kumakalat po ngayon yung video ni Senadora Amy Marcos kung saan siya po ay nagpipray o nananalangin doon po sa Senado. Alright, so eto, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay kasi itong si Senadora Amy Marcos, nagpray daw po doon sa Senado. Ngayon, anong prayer kaya ito mga sangkay? Tingnan po natin. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe guys, alam nyo na, subscribe nyo po itong ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga ginagawa po nating vlogs. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, mga sangkay, discuss lamang po natin ito ng maayos, no? Hindi po yung bardagulan. No, kasi ito alam ko ang hilig-hilig ninyo sa ang inaabangan nyo lagi sa akin before. Yun o, si Sangkay dyan, babanat na. Ayan na, may babanatan na si Sangkay. Ngayon, sakto na lang mga Sangkay. Kasi, alam nyo, what I realize, mga Sangkay, no? Yung na-realize ko, wala rin palang mangyayari kahit banat ka ng banat, mga Sangkay. Kasi, ang problema sa mga politiko ay sistema. Okay? Namula po sa 1987 Constitution. Kung bakit ganyan sila, mga sangkay, kung bakit halos pare-parehas po yung galaw nila is because of 1987 Constitution. Kaya ganyan sila, nagbabardagulan, nagmabangayan kasi wala maayos na sistema. No? Ito yung sinasabi po namin dati pa mga sangkay na mga nagsusulong sa constitutional reform na kailangan po natin ayusin yung political system, government system, economic system, lahat na ng sistema kasi lahat ng ito nandun po sa 1987 Constitution. Bulok. Sa madaling sabi, bulok po talaga. So ngayon, ang tanong dito, mga sangkay, eto na. Ano ang ipinagdasal ni Senadora Amy Marcos dito? Magkomento tayo. Okay? Alisin mo sa aming mga puso ang anumang pansariling damdamin o pag-aalinlangan upang magampanan namin ang aming katungkulan ng may ganap na Okay, dire-diretso muna natin saka tayo mag-react pagka natapos na, okay? pagiging patas, walang kinikilingan at ayon sa katotohanan at batas. Gabayan mo ang lahat ng kalahok sa paglilitis, ang depensa, ang prosekusyon, ang bawat testigo at ang bawat senador hukom. Pagkalooban mo kami ng lakas, katatagan at integridad upang maisagawa namin ang aming kanya-kanyang tungkulin ng may dangal at pananagutan. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Patuloy mo kaming akayin sa landas ng katarungan at kabutihan para sa aming bayan. Magpadala po kayo ng maraming anghel ng katotohanan at ilayo sa amin ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Uy, ang galing ng prayer niya, ah. Teka lang, saan kaya niya natutunan to? Oh, wait. Kasi, alam ko, pagka Catholic, 'di ba? Ano 'yon eh? Sorry sa mga friends kong Catholic. Hindi ko naman nirerespeto ko, sobra ko nirerespeto yung paniniwala ninyo. Pero nagulat lang ako kasi dito. Ano to eh, dapat 'di ba kapag yung ending ng pananalangin ni Senadora Amy Marcos, dapat Catholic sila. Dapat paano ba 'yon, yung basta yung may ginagawa silang pag-ending na. Tapos hindi sa pangalan ni Jesus ang ginagamit, kundi in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ganyan po yung prayer ending nila. Which is, itong ginawa niya mga sangkay sa pangalan ni Jesus, ito po yung proper na nakasulat po talaga sa Bible. Na lahat ng gagawin nyo, banggitin nyo, sambitin nyo ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kasi yung pangalan na yan po ang pinakamakapangyarihan sa lahat, no, ng pangalan. Na kahit yung mga nilalang sa kalawakan, sa langit, sa kalupaan, sa kailiman ng kalupaan ay luluhod daw ayon po sa Biblia sa pangalan ni Jesus. So nagulat ako mga sangkay. Mamaya tingnan natin yung ending pero himay-himayin po muna natin mga sangkay, okay?
yung prayer niya. Alisin mo sa aming mga puso ang anumang pansariling damdamin Okay. o pag-aalinlangan upang magampanan namin ang aming katungkulan Okay, maganda po yung umpisa ng prayer niya na yon, mga sangkay. ng may ganap na pagiging patas, walang kinikilingan, at ayon sa katotohanan at batas. Okay. Ayon sa katotohanan at batas. So, maganda. Maganda yung linya na yon. Walang halong tirada kasi yung iba baka ginagamit yung prayer para tirahin yung kapwa nila senador na naiiba yung kanilang paniniwala. Gabayan mo ang lahat ng kalahok sa paglilitis, ang depensa, ang prosekusyon, ang bawat testigo at ang bawat senador hukom. Uy, ang ganda. Gabayan. Kasi, kumbaga, magkaroon ng divine intervention ng Panginoon sa ginagawa nila. Alam nyo dati, nung panahon po ng Israel, in the Old Testament, no? Kahit po yung mga hari noon, mga sangkay, no? Sinasaklawan po ng mga priest sa bawat nilang gagawin. No? Mayroon pong pananalangin, mayroon pong pagsisisi, yung mga hari noon, mga sangkay, pumupunta po sa tabernacle para mag-alay ng kanilang handog sa Diyos na manlilika. So, noon mga sangkay, matindi ang connection, no? Hindi po separate ang kaharian at ang mga priest sa tabernakulo, mga sangkay. So, maganda yung prayer niya kasi kumbaga yung mga yung lahat ng bumubuo sa impeachment trial kumbaga saklawan nawa ng ating Panginoong Diyos yung mga senator judges, prosecution, tapos yung defense, lahat po sila. Pagkalooban mo kami ng lakas, katatagan at integridad upang maisagawa namin ang aming kanya-kanyang tungkulin ng may dangal at pananagutan. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Patuloy mo kaming akayin sa landas ng katarungan at kabutihan para sa aming bayan. Magpadala po kayo ng maraming anghel ng katotohanan. Maganda yon. Alam niyo ba mga sangkay na sobrang daming angels sa ating planeta? Hindi lamang po natin nakikita yon mga sangkay. Pero kung bukas po yung spiritual eye po natin at makikita po natin ang sa spiritual realm, makikita po natin there are so much angels na nandito sa lupa. At kailangan lamang po natin talaga tawagin sila sa pangalan ng ating Panginoon na gabayan po tayo. Totoo yan mga sangkay. Nandito po sila. Hindi lamang po talaga natin nakikita. At ilayo sa amin ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Galing. Yun yung ending na pinaka nagustuhan ko sa ngalan ni Jesus. Amen. Nagiging born again na ba si Senadora Amy Marcos? Kasi mostly po talaga sa mga born again Christians, we know how to pray, no? Kung ano po yung tamang babanggitin pagkatapos, no? Talagang tumatawag po tayo sa pangalan ni Jesus kasi yan ang pinakamaganda at pinakamakapangyarihang pangalan. Kaya nga hindi po dapat ginagawang biro yung iba ginagawang expression yung pangalan ni Jesus. Huwag niyong gagawin yan. Makapangyarihang pangalan yan. Kapag ginagawa niyo yan, tinatanggalan niyo ng power yung pangalan ni Jesus. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.